Amen. Gagamitin ko tong isang microphone, ha? Okay? Hello. Okay? Bababa muna ako. Okay? Kasi para akong 45 days old dito. Diba? Okay? So, nung nandun kami sa Ilocos Sur, okay? Sino dito mga taga Ilocos Sur? Ano ba? May mga Ilocano ba? Okay, sa Ilocos Sur, meron kami dong napuntahan na ang tawag nila Christmas Village. Malapit doon sa Kapitolyo ng Ilocos Sur, doon sa Bigan. Okay? At meron dong ride. Alam niyo yung ride na yung parang Jollibee na high yung itsura. Okay, yung sa mga perya. Okay? So, nung umpisa, wala namang bagay na nakakakuha ng attention ko. Paikot-ikot lang. Alam niyo yung paikot-ikot na ride? Kasi nakapila si Paul tsaka si Ruth. At, yun, normal. Sasakay yung mga bata. Iikot yung ride. Pero, ang nakakuha ng pansin ko, yung ride, ang pang-break yung tao. Ha? Mayroong isa doon, may nagko-control, di ba? May nagko-control. Tapos yung isa niyang kasama, yun yung pumipigil. So, babagal onte, tapos pipigilin niya yung ride. Isipin niyo yun, no? Kung nagsimula yun ng alas 7 hanggang alas 10, 3 oras siyang nagpipigil. Okay? Human break ba? Human break. Okay? Inisip ko na lang. Tapos, alam niyo ba, libre pa yung ride. Libre. Okay? Pero grabe, ano? Kung ano yung nararamdaman ng lalaki na yun, na siya yung pumipigil dun sa mechanism para umikot yung ride. So, bakit ko nakwento sa inyo yan? Okay? Sapagkat dadating yung pagkakataon, meron tayong ginagawa. Okay? Meron ba tayong mga ginagawa? Okay? Meron tayong paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Meron tayong mga may mga yung sa prayer life natin, yung sa Bible reading, Bible study natin. Okay? So wala pa tayong na print na na Bible reading guide, pero magpi-print tayo for this year. But marahil yun na tinatanong mo at iniisip mo sa iyong sarili, parang nakakapagod na itong mga ginagawa ko. Diba? Pag pumupunta sa church, kasi halimbawa, yung iba sa inyo, nasanay naman noon na magsisimba lang pag Christmas. Di ba? Diba? Kukumpletuhin lang yung simbang gabi para matupad yung wish. Pero, nung naligtas ka, in-encourage ka na every Sunday nasa church. At naiisip mo na ngayon, parang okay naman na yun, no? Parang okay na yan. Nakarami naman na ako. Okay? At nanghihina. Okay? Kung mayroong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, sinasabi na, parang okay na yun. Parang okay na yung aking ginawa. Nakapag-serve ako, nakakanta ko sa choir, nakatugtog ako sa orchestra, nakapag-witness ako, okay na yon. Okay? So parang gusto na ba na gusto ko nang mag-retire? Isipin mo yon sa gawain ng Panginoon. Pero alam nyo, walang retirement sa gawain ng Panginoon. Okay pa ba kayo? Sa Christian life, walang retirement. Pero pastor, pagod na ako. Kaya nga, aaralin natin ito para makita natin na hindi sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan mare-renew yung strength. Kasi nga, binanggit nga doon sa verse number 30, even the youth shall faint. Manghihina. Manghihina at manghihina tayo. And be weary. Okay? Manlulupaypay. And the young men shall utterly fall. But doon sa verse number 31, sabi diyan, but they that wait upon the Lord shall renew their
strength. So ngayong umaga na ito, titignan natin kung bakit ba binigay ng Panginoon itong mensahe na ito sa kanyang mga tao at yung application nito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So, bilang introduction, yung verse number 40, binanggit dyan, sinimulan dyan, comfort ye my people, saith your God. So, bakit binibigyan sila ng words of encouragement, words of comfort? Dahil kung aatras tayo doon sa verse, sa chapter 39, okay? At kung babasahin nyo yung Isaiah chapter 1 hanggang Isaiah chapter 39, paulit-ulit dyan binabanggit yung word na judgment. Isipin mo yun, bakit i-judge ng Diyos yung kanyang mga tao? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil tinalikuran nila ang Diyos. Dahil nagrebelde sila sa Diyos. Alam nyo kapag magre-rebelde tayo sa Diyos, okay? Ang ini-invite natin, yung pagpapalo ng Diyos, hindi yung pagpapala. Hello? Kung magre-rebelde tayo sa Diyos, kung tatalikuran natin ng Diyos, pagkatapos ng ginawa niya para sa atin, we are inviting, ang ini-invite natin sa ating buhay, pagpapalo, hindi pagpapala. Nakukuha niyo sinasabi ko? And that is the case of Israel. Ganito yung nangyari sa Israel. Kaya nga, pagdating doon sa chapter 39, verse number 5, ito yung mensahe ng Panginoon. Pinadaan niya kay Isaiah, binanggit kay Hezekiah. Okay? Si Hezekiah ay isang king sa Judah, at ito yung sabi ng Panginoon, hear the word of the Lord of hosts. At kapag binanggit sa Biblia, hear, pakinggan. Anong sabi dito? Anong sabi ng Panginoon? Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store until this day, lahat ng kayamanan, lahat ng tao doon sa Jerusalem, shall be carried to Babylon. Isipin nyo, aalisin sila doon sa lupang pangako. Okay? Meron tayong series of messages sa book of Joshua. Okay? Naalala niyo pa ba yung mga messages? Di ba? Dinala sila ng Panginoon doon, binigyan sila ng tagumpay dahil mahal ng Diyos ang Israel. Pinakita ng Panginoon yung kanyang kabutihan sa kanila na nakapasok sila doon sa land, ma-enjoy nila yung land, pero tinalikuran nila ang Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang sabi pa dito, nothing shall be left. Isipin yun. Mawawala sila dun sa lupang pangako, dadalhin sila sa Babylon. They will be slaves doon sa Babylon. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away. Isipin niyo, yung mga anak niya, kukunin, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Binanggit na yung judgment. But pagdating dito sa chapter 40, yung mensahe na ito ay para sa bayan ng Israel. Pag nandun na sila sa Babylon, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, katigasan ng puso, pagtalikod sa Panginoon, nagbigay pa rin ng mensahe ng pag-asa ang Panginoon. Hello? Okay? Ayaw nating marinig yung judgment. Diba? Gusto nating comfort lang. Pero kailangan makita natin dito, ang Diyos ay matuwid. Subalit siya din ay Diyos ng pag-ibig na handa siyang magpatawad pag tayo nagsisi. And He is the God of comfort. Yan yung makikita natin sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. Okay? Na ang sabi dyan, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies
and the God of all comfort. Amen? Papasalamat ba kayo? Ang Diyos ay God of all comfort. Okay? So, hindi nakaka-comfort yun, yung judgment. Pero kailangan makita natin dito. Respetuhin talaga natin ang Diyos. Why? Dahil hindi niya hahayaan na yung kanyang anak, kung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon bilang yung tagapagligtas, ikay anak ng Diyos, hindi ka hahayaan ng Diyos na gawin mo ang gusto mo sa buhay mo. Hindi hahayaan ng Diyos na magpatuloy ka sa kasalanan. But God is giving His message of comfort. Kaya nga, yun yung point number 1 natin. The message of comfort. Binanggit dito, comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, and that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Okay? So, nakita natin dito, yung consequence ng sin sa buhay ng isang taong sumusunod sa Panginoon. Merong consequence ng sin. Okay? Sabi dito, her iniquity is pardoned. Kaya nga, meron tayong comfort because of the forgiveness that God has given us. Amen? Mapasalamat ba kayo na merong forgiveness sa Panginoon? Okay? Merong forgiveness. Kung ikaw lang ay mag-confess. Diba? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And then sa verse number 3, and then another prophecy, verse number 3, the voice of him that crieth in the wilderness. Now, sino yung naaalala nyo pag binabanggit yan? The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low. And the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. Now, may binanggit dito, the voice of him that crieth in the wilderness. And I want you to turn your Bibles to the book of John. Okay? John chapter 1. Verse 22. Dito, makikita natin yung isang lalaki na nagngangalang John. Okay? Asan si John? Nandun sa wilderness. Okay? Hindi ikaw. John sa Bible. Nasa wilderness. Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Oh. Okay? Nasa wilderness. Okay? Pero nangangaral siya. Pinapangaral niya yung salita ng Panginoon. But pansinin niyo yung binanggit dito. Then said they unto him, kausap ng mga religious leaders si John the Baptist. Sabi nila, who art thou? Tinanong nila, sino ka? That we may give an answer to them that sent us. Para malaman nung mga nagpadala sa amin. What sayest thou of thyself? Anong sabi niya? Verse 23. And he said, I am the voice of one crying in the wilderness. Yung binanggit dun sa Isaiah chapter 40, verse number 3. The voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Now, balik tayo dun sa Isaiah chapter 40, verse number 3. Okay? The voice of him that crieth. Bakit sa kabila ng
judgment, nung paghuhusga na ibibigay ng Panginoon sa Israel, sa kabila ng pagtalikod ng Israel sa Panginoon, nagbibigay pa rin siya ng comfort. Because there is one who will cry, a voice in the wilderness. Anong isinisigaw? Prepare ye the way of the Lord. At ano ang sinisigaw ni John the Baptist? Ano pa yung isang sinabi ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Mga kapatid, hindi ba makakapagbigay ng comfort sa atin yan? Si John the Baptist, siya yung forerunner ng Panginoong Hesukristo. Siya yung naghanda sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. At si Hesukristo ang siyang nagbibigay ng comfort sa ating soul. Si Jesus Christ lang ang makapagbibigay ng comfort sa ating puso. Kailangan makita natin na hindi yung mga material na bagay ang makapagbigay ng comfort. Iisip natin, kapag nagkaroon ako ng mga bagay nito, magkaroon ako ng comfort. Pero marirealize mo, kapag nakuha mo yung mga bagay na yan, bakit ganun? Parang mayroon pa rin kulang. Inisip mo naman, pagka naging karelasyon ko itong taong ito, yung mga kabataan, di ba, ang hinahanap yung mga guwapo at saka maganda. Okay? Kung naghahanap ka ng guwapo at saka maganda, wag dito. Joke lang, ha? Okay? Yung mga kababaihan sa Bethel, magaganda. Yung mga lalaki, masisipag. Okay? Gwapo din naman, di ba? Okay? Gwapo din naman yung mga kalalakihan. Pero, iniisip nila, kapag naging boyfriend ko yung gwapo, masasatisfy ako. Pero, makarealize natin, hindi pa rin. Kahit na nahanap nila yung may mga, ano yun? May mga, yung Joe. Okay? Ba't di nalang buhaya? Diba? Yung perfect daw yung jaw, perfect yung eyes, bira, no? Okay? Physical yung pamamayan, pero kahit na magkaroon ka ng maraming relasyon, hanapin mo yung comfort sa relationship, sa material things, sa mga activities. Okay? Hindi yan makapagbibigay ng comfort. Kaya dito, it is interesting na pagdating sa pagbibigay ng mensahe ng aliw, mensahe ng kaginhawaan para dito sa Israel, binanggit yung prophecy na merong isang lalaki na nagngangalang John the Baptist na ipapangaral niya. Ituturo niya ang tao kay Kristo. Ituturo niya na hindi ako makapagbigay ng comfort sa iyong soul na troubled kung hindi si Kristo. At ganyan din ang ginagawa natin sa mga tao. If you need comfort, andyan ang Panginoong Jesucristo. Itinuturo tayo ng Biblia kay Jesus Christ. And then, verse number 6, tuloy pa tayo sa pagbasa nito. Basahin natin na sabay-sabay para hindi kayo makatulog. Isaiah chapter 40, verse 6. Pwede nyo basahin sa screen, pwede nyo basahin mula sa Bible ninyo. Okay? Okay? May mga Bibles pa ba kayo? Baka iniwan nyo na sa 2025 yung mga Bibles ninyo, ha? Verse number 6. The voice said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Okay? There is a message of comfort
There is a message of hope. But kailangan makita din natin, there is a message of the Comforter. Okay? At makita natin dito, the word of our God shall stand forever. Inihalin tulad po tayo. Inihalin tulad ang tao sa grass. Okay? Nakakita na ba kayo ng grass? Okay? Sabi dito, sabi sa Tagalog yan, damo. Yung damo, okay? Lilipas. Lilipas din tayo. The flower fadeth. Maganda yung mga bulaklak, di ba? Sino yung may garden ka sa bahay? Okay? Wala kang garden. Sino yung mga may mga inaalaga ang mga plants, flowers? Meron kayong green thumb. Yan, di ba? Ang ganda sa paningin. Nakakapagbigay ng, iba kinakausap pa yung halaman, hindi ba? Okay? Pag sumagot yan, ewan ko na lang kung di ka tumakbo. Kinakausap. May mga magagaling pagdating dyan sa gardening, pagdating sa pag-aalaga sa mga flowers. But alam nyo, lilipas din yan. Okay? Yung mga color purple na tumutubo dyan, mabilis lang tumubo yun eh. Galing yun dun sa yung sa view deck dun sa AR. Yan. Mabilis tumubo. Pero alam nyo, wala na ngayon. Wala na. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Why is it a message of hope? Dahil yung salita ng Panginoon na nagbibigay ng comfort, kailanman hindi lilipas. Inihalin tulad tayo sa grass. Kaya nga, kung iaasa mo na para ikaw ay magkaroon ng comfort, ay kukunin mo yan sa isang tao, kapatid, lilipas yung tao. Dapat ang ating hope para ma-renew ang ating strength nagmumula sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, dun sa verse number 9, O Zion, okay, that bringest good tidings. Merong mabuting balita. At mga kapatid, ano ang mabuting balita? What is the gospel? The good news. It is the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Na dahil ginawa yan ng Panginoong Jesucristo, meron tayong kaligtasan at merong bagong buhay sa Panginoon. Yan ang mabuting balita. Get thee up into the high mountain, O Jerusalem, that bringest good tidings. Lift up thy voice with strength. Lift it up. Be not afraid. Say unto the cities of Judah, Behold your God. Ang Panginoon lang ang makakapagbigay ng comfort. Kahit na kumain ka sa eat all you can, o kaya all you can eat, di ba? Sino sa inyo gustong mag-eat all you can? Ha? Taas kayo ng kamay. Yan. Konti lang. Konti lang gusto mag-eat all you can. Diba? Akala nila, kapag nakain ko lahat ng pagkain na to, solve ako, comfort. Hindi yung pagkain. Kaya nga, pansinin niyo sinabi dito, Behold your God. Si John the Baptist, sabi niya, Behold the Lamb of God. And dito, binanggit, Behold your God. Again, there is a message of comfort. Okay? Nakita natin yung messenger, nakita natin na ma-fulfill yung prophecy na ito. At mga kapatid, nangyari na ito. At tayo ngayon ay merong mensaheng dala-dala. Pero paano kapag yung dapat magdadala ng mensahe
ay nawalan na ng lakas. Kaya nga binanggit dito, behold, the Lord God will come with strong hand. Okay? Napapagod na akong magbigay ng gospel. Napapagod na akong magpatuloy sa aking Christian life. Sabi dito, behold, pagmasdan mo, the Lord will come with strong hand. Para saan? Para tulungan kang makabangon. Hello? Okay pa kayo? The Lord will come with strong hand, and His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him, and His work before Him. Mga kapatid, kailangan nating makita ito. There is a work na sinimulan ng Panginoong Hesukristo at nais niya na magkaroon din tayo ng bahagi dito. At kapag tayo ay naging matapat sa paglilingkod sa Kanya, ano sabi diyan? His reward is with Him. There is a reward for service para sa Panginoon. Okay pa kayo? Huwag niyo isipin na, ano yan? Parang wala naman nangyayari pag maglingkod ako sa Panginoon. Hindi. Hindi. Walang kwenta yung paglilingkod sa Panginoon. Huwag niyo isipin na, wala man ako mapapala pag naglingkod ako sa Panginoon. Meron. Yan, binanggit dyan, no? Basahin natin ng sabay-sabay. Yung verse number 10. Ready, go. Behold, the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him, and His work before Him. Gusto lang natin reward. Pero tandaan natin, sabi dyan, His work before Him. There is something that God wants for you to do. At kapag ginawa natin yung pinapagawa ng Panginoon, may reward. Amen? Hindi tinutukoy dito yung kaligtasan. Salvation, eternal life is a gift. Matatanggap mo yan kapag ikaw ay nagsisi sa maling paniniwala, nagsisi ka sa kasalanan at sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Subalit, ngayong naligtas ka na, ang nais ng Panginoon, ipagamit natin buhay natin sa Kanya. Ibigay natin lahat. Kaya nga, kapag binigay natin lahat, sinuko natin ang lahat, binigay natin yung ating best sa paglilingkod sa Panginoon, He will reward us. And then verse number 11, sabay-sabay nating basahin. Verse 11. Ready, go. He shall feed His flock like a shepherd. He shall gather the lambs with His arm and carry them in His bosom, and shall gently lead those that are with young. Okay? Nakita natin dito yung ginagawa ng Panginoon. Okay? Na siya yung nagli-lead. Ang Panginoon ang nagli-lead sa atin. Kaya nga, yung Psalm 23, na-memorize nyo na ba yung Psalm 23? Okay? Diba? The Lord is my shepherd. I shall not want. He is our shepherd. And ang isang tupa, kapag maayos yung kalagayan niya, ibig sabihin, maayos yung kanyang pastol. Amen? Okay? Maayos yung pastol. Binabantayan tayo ng Panginoon. Pinapakain tayo ng Panginoon. So that is the message of comfort. Sa kabila ng pagsuway, sa kabila ng judgment, masamang balita, binigay ng Panginoon ang message of comfort. But hindi lang yan ang nais ko na makita nyo dito sa chapter 40. Point number 2, we must also see here the master of creation. Okay? The master of creation. Verse number 12. Verse number 12. Sabay-sabay nating basahin. Ready, go.
who hath measured the waters in the hollow of his hand, and meted out heaven with a span, and comprehend the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance. So, may tinatanong dito, sino yung sumukat? Sa lahat ng tubig, di ba? Ilang percent ng tubig ang earth natin? Ba? 75%? Okay? Kaya mo bang ilagay lahat ng tubig, dagat, ilog, mga lawa sa palad mo? Kaya mo lang malagay yung galing sa gripo. Pero ang sabi dito, ang Panginoon, sinukat lang, inilagay lang lahat ng tubig doon sa palad ng kanyang kamay. Sino yung sinukat lang ang universe? Sabi ng mga scientists, di ba? Light years. Isipin nyo, hindi na kilometers, light years. Pero sa Panginoon, yung universe, yung universe. Okay? Yung universe. Malawak. Malawak na nga itong yung building na ito. Di ba? Kaya mo bang sukatin yung building gamit lang ito, yung isang dangkal mo. Pero ang sabi dito, and meted out heaven with the span. Lahat, yung kalawakan, isang dangkal lang. Ano bang sabi dito? And comprehend the dust of the earth in a measure. Nabilang nyo na ba lahat ng dust sa mundong ito? Nasukat na ba natin yung mga bundok? Kaya mo bang sukatin? Sino kayang sumukat? Ha? Hindi ako. Hindi ko kaya. Verse number 13. Tuloy natin yung pagbasa. Who hath directed the Spirit of the Lord, or being His counselor, hath taught him. Nagturo ba sa kanya? Verse 14. With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and shewed to him the way of understanding. Alam niyo mga kapatid, makakapagbigay ng comfort sa atin itong katotohanan na ito, na lahat ng bagay na create ng Panginoon, siya ang master. Siya ang may control. And kung bubuksan niyo yung inyong mga Bibles, Colossians. Buksan niyo yung Bibles sa Colossians. Colossians 1:17. Colossians chapter 1 verse 17. Verse 16 pala. Verse 16. Ano sabi dito? For by Him. Sino yung Him dyan? The Lord Jesus Christ. Were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. Verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Nananatili ang creation na ganito. Because hawak ng Panginoon. Ito. Di ba kayo mamangha sa Panginoon? Na kontrolado niya ang mga bagay na ito. Kontrolado niya ang creation.
Isipin nyo yung bakit hindi naghihiwa-hiwalay? Kasi, di ba? Yung ating, yung physical structure natin, ano yan eh? Pinagsama-sama, di ba? Yung mga atoms, magiging pinagsama-samang molecules, tapos tissue, tapos, di ba? Kaya nga, meron tayong body eh. Okay? Pero sino yung nagpapanatili sa ating ganyan? Sino yung nagpapanatili na yung araw hindi lumalapit sa atin? Kasi pag onting lapit lang ng araw, sunog tayong lahat. Sino nagpapanatili? Ang Panginoon. He is the master of creation. And then, verse number 15. Basahin natin. Behold, sabay-sabay natin basahin. Basahin nyo, mula sa inyong Bible. Buksan nyo yung Bible ninyo. Isaiah chapter 40 verse 15. Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little thing. Sipin niyo. Okay? Yung mga nations, yung mga great nations, sino ba yung mga malalakas na bansa sa panahon natin ngayon? Pinakita na naman ng Amerika yung lakas nila, no? Sipin nyo yan. Na-aresto nila yung presidente ng Venezuela nang walang namatay sa panig nila. Sipin nyo yan. Pero sabi ng Panginoon, yung Amerika, yung China, yung Russia, para lang yung patak doon sa timba. Sipin nyo yan. Maliit lang. Ano pa sabi dito? He taketh up the isles. Ang Philippines ay isang archipelago. Ba? Ang laki. Nalibot nyo na ba ang Pilipinas? Hindi pa. Sino yung gustong malibot yung Pilipinas? Okay? Diba? Simulan nyo na ngayon. Di ba? May gumagawa nyo, naglalakad siya. Naglalakad lang. Gusto niyang ikutin yung buong Pilipinas. Pero alam nyo, di ba? Ang laki. Parang hindi yata kakasya yung buhay ko sa mundong ito para malibot ko yung buong Pilipinas. Pero sabi dito, he taketh up the isles as a very little thing. Yan ang ating Diyos na pinapaniwalaan. Siya ang Diyos na ating sinasamba. Siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, pagdating sa verse 18, skip na natin, verse 18. Verse 18, may question dito. To whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto Him? The master of creation, God, He is the incomparable God. He is the all-powerful God. And He is the God who giveth us comfort. Amen? Pero, anong ginawa ng tao? Verse number 19. Makita niyo yung kaisipan ng tao. Okay? Verse 19. Tingnan niyo yung ginawa. The workman melted a graven image. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. And the goldsmith spreadeth it over with gold and casteth silver chains. He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot. Anong ginamit? Okay? Yung isa, gumamit ng ginto, gumamit ng pilak. Excuse me. Yung isa naman, kumuha ng punong kahoy. He seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image that shall not be moved. Inisip ng tao, hindi ko nakita ang Diyos, pero gagawa ko ng Diyos-Diyosan. Ang kapatid, malinaw na hindi nais ng Diyos na gumawa tayo ng mga Diyos-Diyosan. Amen?
Okay? At ang tao ngayon, kahit wala silang mga rebulto, ang sinasamba na yung sarili. Hello? Ang sinasamba na yung sarili. Ito yung gusto ko. Okay? Kapag ka naging ganito ako, ako na yung magiging Diyos ng aking buhay. Di ba? Madali tayo magsabi, yung mga, ano yung tawag doon? Yung mga sumali dyan sa Nazareno. Diba? Mga sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, pero nakakalimutan natin na meron din tayong mga Diyos-Diyosan. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa nila. According sa Bible, that is idolatry. Pero mga kapatid, idolatry din kapag ang ating inuuna sa ating buhay, yung ating sarili, kaysa sa Diyos. Pag inisip natin na, kaya ko to. Lord, diyan ka lang ha. Pag kailangan ko ng tulong, lalapit ako sa iyo. Isipin mo yun. Parang plan B lang ang Panginoon. But verse 21, again, may question. Okay pa kaya? Verse 21. Ready? Read. Have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told you from the beginning? Have ye not understood from the foundations of the earth? Verse 22. It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. That bringeth the princes to nothing, he maketh the judges of the earth as vanity. Okay? Kahit na itong malalakas na bansa na ito, ipakita nila yung lakas nila, di ba? Okay? Yung military strength. At ngayon, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng World War III. Okay? Hindi naman natin hinihiling yan, pero ang Amerika ngayon, agresibo. Hindi papayag yung China yan, tsaka yung Russia. Okay? Hindi natin alam yung mga mangyayari sa susunod, pero sabi dito, ang Panginoon, anong tingin niya dun sa mga ito? Yung mga malalaking tao. Grasshoppers. Okay? Yung heavens, parang kurtina lang. He stretched out the heavens as a curtain. At ang sabi pa dito, spreaded them out as a tent. Ibig sabihin, siya yung may control. He is the master of creation. Verse 25. Basahin natin na sabay-sabay. Verse number 25. Ready, go. To whom then will ye liken me? Or shall I be equal, saith the Holy One? Verse 26. Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one faileth. Okay? The master of creation. Kaya, lift up your eyes on high. Okay? Tumitingala pa ba kayo sa kalangitan? Okay? Pag nasa Maynila ka, pag tumingala ka, puro building. Di ba? Puro usok. Pero dito sa probinsya, di ba? Tumingala ka, nakikita mo, sino ko? Sino ko? Sa harapan ng isang makapangyarihang Diyos. Para ako ay maging mayabang. Para isipin ko na
buhay ko to, gagawin ko ang gusto ko. At yan ang dahilan kung bakit tayo ay nanghihina. Kapag tayo ay nagtiwala na sa sarili nating kalakasan. Pero, hindi lang po yan mga kapatid. Okay? So, we have the message of comfort. We have the master of creation. And number 3, last. Pwede nyo nang suotin yung mga sapatos at sandals ninyo. Okay? The matter to consider. Merong isang mahalagang bagay na kailangan nating isaalang-alang ngayong umagang ito. Yes, God is a God of comfort. He gives a message of comfort. Yes, He is the master of creation. Pinakita ng Panginoon kung sino siya, yung kadakilaan niya, yung kapangyarihan niya. Pero mga kapatid, ano ang ating magiging pagtugon sa mga bagay na ito na pinakita sa atin mula sa mga talatang ito? Verse number 27. Why sayest thou, O Jacob, and spakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Okay? Iniisip mo ba ngayon na pinabayaan na ako ng Diyos? Wala namang pakialam ang Diyos sa akin. Talaga ba? Verse number 28. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Okay? Nanghihina ka ba? Nadi-discourage ka ba ngayon? Iniisip mo ba na pinabayaan na ako ng Diyos? Well, ano sabi dito? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not. Hindi siya napapagod. Hello? Knowing that God fainteth not, neither is weary, then tayo dapat ay humingi at siya ang Panginoon ang dapat maging kalakasan natin. Amen? God must be the strength of our hearts. Amen? Kaya siya maging kalakasan natin. Verse number 29, kaya nga, binanggit dito, He giveth power to the faint. Nanghihina ka ba? Lumapit ka sa Panginoon. And to them that have no might, He increaseth strength. Kailangan mo ba ng lakas para makapagpatuloy? Alam mo kung kanino kalalapit. Pag kayo ay kailangan magpagas sa mga may sasakyan, pupunta pa kayo sa water station? Naku, pa-empty na yung sasakyan. Dadaling ko nga sa water station. Okay? Saan kayo pumupunta? Gasolinahan. Dahil alam nyo na doon magmumula yung gasolina. Okay? Gasoline, dieselin, kerosene, diba? Doon ka pupunta. Na, kung kinakailangan natin ng strength para makapagpatuloy tayo, saan tayo lalapit? Sa Panginoon. He giveth power to the faint. Diba? Kahit na, diba, pag nagpapagas kayo, diba? Ano lang? Fuel save. Pero ang bibigay ng Panginoon, be-power. Diba? Okay? Kasi yung mga nagpapagas lang yung, ano dyan, nakakagets no? Okay? Diba? Hindi lang fuel save. Hindi ka lang masisave. He will give you be-power. Okay? God will give power to the faint. To them that have no might, He increaseth strength.
Lord, wala na akong lakas para makapagpatuloy. Lord, hindi ko na kaya. Bumabagsak na ako. O kaya naman, bumagsak na ako. Bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Even the youths. Kaya nga, basahin natin ulit ng sabay-sabay, verse 30. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Okay? They that wait upon the Lord. Ano pong ibig sabihin ng wait? Alam ba yan? Uupo lang ako. Wala akong gagawin, no? Pag sinabing they that wait upon the Lord. Okay? Ibig sabihin niya, nagtitiwala ka sa Panginoon. Ibig sabihin niyan, ikaw ay merong constant na communication sa Panginoon. Hindi lang yan yung pagtitiwala, but you are seeking the Lord with all of your heart. It is communing with God, asking for His will, spending time sa Kanyang salita. Kung gusto mong malaman ng kalooban ng Panginoon, kailangan nandito ka sa salita ng Diyos. Amen? They that wait upon the Lord. Pagtiwala ka, tumawag ka, seek mo ang Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng wait upon the Lord. Active, yan, active na paghihintay sa Panginoon. Shall renew their strength. Andyan yung pangako. If you will just wait upon the Lord, huwag ka magtiwala sa sarili mong kagalingan, sa sarili mong kalakasan. Wait upon the Lord. You will renew your strength. Okay? At ang sabi dyan, they shall mount up with wings as eagles. Alam nyo, merong isang illustration dito. Okay? May isang illustration patungkol sa eagle. Okay? May nahanap ko Okay? So, yung eagle ay isa ito sa mga ibon na tumatagal ang buhay. Okay? Yung ibang eagle, umaabot ng 70 years. Buti pa yun, 70 years. Yung manok, 45 days lang. Okay? Pero, para maabot ng isang eagle, yung edad na yan, kapag umabot na ito sa age ng mga 40, okay, yung talons niya, okay? Tama ba yung talons? Diba? Yung kanyang mga, yung sa paa, humahaba na. Hindi na makakahuli ng pagkain niya. Yung kanyang tuka, okay, humihina na rin. Okay? Nakabend na. So, anong mangyayari? Okay? Yung eagle, aalisin niya. Okay? Yung kanyang talons, putulin niya. Yung kanyang beak, ibe-break niya yan para may mag-grow na panibagong beak. At yung kanyang talons maging sharp ulit at makahuli ulit ng pagkain niya. Okay? Maghihintay yan. Matagal na proseso. Pero kapag nanumbalik yung kanyang tuka at yung kanyang mga talons, okay, makakalipad siya muli, mabubuhay siya, makakakain siya muli. So, ano yung pinapakita dito?
Pinagit kasi dito, they shall mount up with wings as eagles. Alam niyo, pag ang eagle lumipad, lalabanan niya, di ba, may bagyo. Yung eagle, lilipad dyan, pataas, hanggang makapunta siya sa ibabaw ng bagyo. Matinding lakas yung kailangan niya. Ganyan yung lakas na ibibigay ng Panginoon sa mga taong maghihintay sa Kanya. Okay? They shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So, kapag tayo ay naghintay sa Panginoon, anong promise ng Panginoon? Buksan niyo sa Isaiah chapter 64 verse 4. Isaiah chapter 64 verse 4. Nakita niyo na? Ano sabi dito? For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waiteth for him. Diba sabi doon? They that wait upon the Lord shall renew their strength. At merong inihahanda ang Panginoon para sa mga taong naghihintay sa Kanya. Hindi lang naghihintay na walang ginagawa, nagtitiwala, inaalam ang kalooban ng Panginoon sa buhay, at patuloy na nakikipag-usap sa Panginoon. That is the hope. Our hope for renewed strength. Kaya nga, dito sa conclusion natin, ito yung mga sub-theme natin every quarter. So, January, February, March, ang ating theme ay be renewed in our walk with the Lord. Okay? May kinalaman ito sa ating personal altar. May kinalaman ito sa praying. Ay kung gusto nyo, hindi lang praying, merong fasting. At meron tayong biblical, may mga Bible verses tayo. At yung fasting, mahalaga yan sa kapag tayo'y mananalangin. Prayer and fasting, Bible reading, Bible study. Pero hindi lang yung pagbabasa, pakikinig, kundi yung pagsunod sa salita ng Diyos. Yung kailangan natin, kung nais nating ma-renew sa ating paglakad kasama ng Panginoon. Sa second quarter naman, okay? April, May, June. Ito yung ating missions emphasis month at dito din babagsak yung ating anniversary. Be renewed in our work for the Lord. If we are strengthened with the strength from the Lord, then meron tayong gagawin para sa Panginoon. Amen? And then, third quarter, July, August, September, be renewed in our witness for the Lord. Okay? Yung ating pagiging liwanag at asin dito sa ating komunidad, sa mga tahanan natin, sa eskwelahan, sa trabaho. And then, fourth quarter, October, November, December, be renewed as we wait for the Lord's return. Okay? Looking for that blessed hope. Amen? Are you looking for that blessed hope? Ibig kailangan tayo ay ma-strengthen. At isang bagay para ma-strengthen tayo is makita natin yung realidad na ang Panginoong Jesucristo malapit nang bumalik. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and the Lord Jesus Christ. Mga kapatid,
There is hope. Amen? There is hope for renewed strength. Kung nanghihina ka ngayon, lapit ka sa Panginoon. There is a message of comfort. He is the master of creation. At mga kapatid, itong bagay na ito, huwag nating pabayaan lang. Kailangan nating itong isa puso, isa isip. Kung nais nating makapagpatuloy. Tayo manalangin. Manaming Diyos sa langit, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Magpalain niyo po ang time ng invitation namin. In Jesus' name we pray. Habang nakapikit ang mata, kayo po ang ulo. Tayong lahat ay tumayo sa pagtugtog ng pianist ng invitation song. Inaanyayahan ko ang bawat isa na tumungo dito sa harapan sa altar. Bukas na ang ating altar. Dito tayo lumapit, dito tayo lumuhod, kausapin natin ang Panginoon. Kung aasa lang tayo sa sarili nating kalakasan, titigil tayo. Katulad ng iba, may mga mananampalataya na sa umpisa, yes, on fire sa Panginoon. May excitement. Subalit, habang tumatagal, nawawala yung excitement, nawawala yung fire, nawawalan ba ng motivation? Pero hindi naman yun na magbibigay sa atin ng strength para makapagpatuloy. That's why we need the renewal, spiritual renewal from the Lord. At itong renewal na ito, mga kapatid, magsisimula mangyari ngayon. At tandaan natin na hindi lamang ngayon, na kapag lumapit ka sa Panginoon ngayon, that is good for 1 year na, no? Ma-renew tayo every day. Every day, ma-renew ang ating spirit, ma-renew ang ating soul, ma-renew tayo physically through the strength of the Lord. Meron man dito ngayong umagang ito na wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon, pero hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi yung relihiyon, hindi yung kabutihang gawa ang makapagliligtas sa iyo. Maliligtas ka lang kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon. Kaya, sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito, meron ba na nais mong makatiyak ng kaligtasan? Nais mo na masigurado ang pagtungo sa langit? Meron ba? Meron ba? Tayong lahat ay tumayo para sa pagtatapos itong ating mensahe. Tumayo po tayong lahat as we close in a word of prayer. Father God in heaven, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong umagang ito. Salamat po sa mga tumugon. Hindi po silang pagpalain. Pagkalooban ng biyaya, tanuman ng kanilang mga hiniling, ay inyo pong pagkaloob upang sila ay makapagpatuloy. Kami po ay makapagpatuloy sa pagsunod sa inyo. Makalakad kasama ninyo. Magawa ang pinapagawa niyo po sa amin. Makapaglingkod kami sa inyo ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa namin. At kayo po, Panginoon, ay ma-renew upang maging patotoo, maging witnesses ng resurrection ng Panginoon Jesucristo. Na si Kristo, witnesses na ng Panginoon sa mundong ito. At sa aming paghihintay sa inyong muling pagbabalik,
magawa po namin ito hindi sa pamamagitan ng sarili naming kalakasan o kagalingan, kundi sa pamamagitan ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Lahat po ng kapurihan ay inibigay namin sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.